Magalang kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin. Tayo pong lahat ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala na binibigay niyo sa amin sa araw-araw. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming nagagawang mga kasalanan. Ito man po, Panginoon, maliit o malaki, ito po ay aming hinihingi ng kapatawaran sa iyo. Sa aming pananambahan sa umagang ito, samahan mo kami at lukuban mo kami, Panginoon, ng banal na Espiritu upang maintindihan namin, Panginoon, ang mensahe na gusto mong ipaunawa sa amin. At ikaw nga po, Panginoon, ang magpala sa maghahatid sa amin ng mensahe sa umagang ito. Sa iyo po namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang lahat sa aming pangalan ni Jesus. Amen. Pinagpalang araw po para sa ating lahat. Ngayong panahon ng pandemya, sobrang napatunayan ko kung gaano ako kamahal ng Diyos. Hindi lang ako, pati yung buong pamilya ko, yung mga taong malalapit sa akin, yung mga taong nilalapit ko sa Kanya. Ang dami ding mga panalangin ko noon na matagal na sinagot niya ngayon. Sa magkakaibang paraan man, merong no, merong oo, merong teka lang anak, be patient. Knowing na araw-araw pinapanalangin ko yung kaligtasan ng pamilya ko, yung protection na ibigay niya sa pamilya ko na araw-araw lumalabas, nagtatrabaho, araw-araw tinutugon niya yun. Diba? Sa 100,000 ng mga taong may COVID-19, sobrang nakaka-bless lang kasi knowing na lumuluwas pa yung iba dito, na yung iba sa ospital pa, wala sa amin merong sintomas or sa COVID-19. Kitang-kita ko kung paano nag-work si God sa buhay ko, tsaka sa buhay ng pamilya ko, bawat isa sa amin, kahit sa ibang bansa, sa magkakalayo man kami, yung iba sa amin. Si Papa din malayo sa akin, pero ramdam na ramdam ko yung pagprotekta niya, sila Papa, sila Mama, sila Tita Gugin. Sobrang saya ko kasi sobrang nakakatuwa lang na nakikinig si Lord. Totoo yun na when you pray, God works. Talagang kikilos siya, hindi siya yung papakinggan ka lang tapos teka lang, mamaya na. Ganun, hindi eh. Kikilos siya agad. Nang manalangin ka lang, makikinig siya sa'yo. Sobrang thankful ako doon. Tapos, eto din, nung nag-start yung online class, nahirapan ako. Siyempre, nahirapan ako mag-adjust. Pero, ayun, siyempre, sobrang blessed kasi meron akong pamilya dito na nagmamotivate talaga sa'yo araw-araw. Yung panahon na gusto ko nang sumuko, sabi ko kay Lord, kailangan ko ng pahinga, ganun. Gusto ko ng pahinga. Sobrang, din na advantage na, na may makakausap ka dito sa bahay. Kaya yun din yung maganda sa online class, kasi pag nahihirapan ka, dito lang yung pamilya mo na pag kinausap mo about lang, sabihin sa'yo, hindi, tuloy lang, kaya yan, yung ganon. Parang, grabe yung, ni Lord, grabe yung kilos niya sa pamilyang ko. Grabe na siya talaga yung nagiging sentro. Tapos nung start niya nung online class, yung nakilala ko yung mga kaklase ko. I mean, yung nakita ko paano sila mag-usap-usap. Sanay ako sa maharap, pero yung sa kanila kasi sumobra sa harap eh. Parang pa ako na, ano ba yan, ba't nandito pa ako sa gantong klase? Parang nakakainis naman, yung hirap na hirap ka na nga, tapos nandun ka pa. Siyempre nahirapan kasi nag-a-adjust. Tapos after second week, start nung second week, chinat ko yung isang mga kaklase about activity lang naman. Tapos inad niya ako dun sa group chat nilang magbabarkada. Silang tatlo.
Tatlo sila doon, bale, magdag lang ako. Tapos, nung time na hindi kami sinipot ng teacher namin, nag-usap-usap, syempre nagkatsikahan. Tapos nagulat kami nagulat ako kasi Christians pala silang tatlo. Yung, talaga, dedicated sila sa pagpupuri kay God. Tapos, nakakatuwa lang kasi yung isa nag-chat, sabi niya na, grabe, sobrang answered prayer kayo sa akin. Which is sa akin din, na answered prayer sila kasi pinagpipray ko din na sana ilayo ko sa taong may impluwensyahan ako dun sa school na may impluwensyahan akong mapalayo kay God, yung ganun. Tapos, nilapit niya pa ako dun sa mga taong may Diyos sa puso. Nung nalaman ko yun, parang naging kampante ako, naging komportable ako kasi yung pagkakaroon pa lang nila ng Diyos sa puso nila, parang yun na yung way para magkaroon kami ng connection apat eh. Parang binigyan ako ulit ng panibagong kapatid sa kanya. Sa kanya. Tapos, parang sila yung naging isa sa light na hiningi ko kay Lord nung panahon na hihirapan ako. Isa sila sa naging light, silang tatlo. Sobrang saya ko na sa kanila ako binigay ni Lord. Tapos, sa kanila ako parang sila yung pinili ni Lord, silang tatlo, para mag-grow ako spiritually. Tapos, syempre napag-usapan din namin yung mga kaklase namin na hindi namin sila ganun ka makakasundo, ganun. Pero sabi nga nung isa na, baka kaya tayo nilagay ni Lord dito sa mga ganitong kaklase. Kasi may purpose din. Ayun, sobrang thankful ko kay Lord sa buhay ko ngayong pandemya. Sobrang laking tulong ng magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Sobrang laking tulong ng relasyon ko sa Panginoon, ng pamilya namin sa Panginoon. Kasi yun yung nagiging daan para kami mag-survive. Ngayong taon, sabihin ba ng iba na malas ng taong to. Pero para sa pamilya namin, sobrang blessing na itong taon na to. Kitang-kita namin kung paano siya pumili sa buhay namin ngayong taon. Kahit magkakalayo kami, parang pinagkaisa niya pa rin kami. Nagkalapit-lapit pa rin kami, yung puso namin. Sobrang thankful ako kay Lord sa pandemyang to. Kasi ang daming na-realize ng mga tao. Ganun din kami, madami ako na-realize. Madami akong nakita na pagkakamali ko na kailangan kong improve araw-araw. So, ayun. Sobrang thankful ko kay Lord sa lahat. At kahit gaano pa kahirap, patuloy pa rin akong hihingi na siya yung magiging pahinga ko sa araw-araw. God bless. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you.
Help me know you are near, and you're all I want. Only you, you're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Oh, lead me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. Only you. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Oh God, you're near. Oh God of us, your nearness is to us our good. Oh, be near. Oh God, be near. Oh God of us, your nearness is to us our good. Be near, oh God, be near. Oh God of us, your nearness is to us our good. Oh, be near, oh God, be near, oh God of us, your nearness is to us our good, our good. Magandang araw ng pagsamba mga kapatid. Samahan niyo po ako upang ating pagbulay-bulayan ang mga salita ng Diyos sa araw na ito. Ngunit bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Kabanal-banalang Diyos, siyang may-ari ng langit at lupa at siyang nagbibigay sa amin ng araw-araw naming buhay, lakas, kabuhayan at iba pa. Salamat po sa iyong katapatan. Patawarin mo kami sa aming kahinaan. Tulungan mo kaming maging matapat sa iyo at magtiwala ng lubusan, lalo na sa gitna ng mga pagsubok na aming kasalukuyang nararanasan. Ngayong araw kami po ay makikinig ng iyong salita, at sa pakikinig namin naway ito'y maging
paraan namin upang sumamba at magpuri, at naway ang mensahe na matututunan namin ay magdagdag ng kaalaman, ng kaunawaan, upang aming maintindihan kung ano ang mga nangyayari sa kasalukuyan. Kailangan po namin ang iyong gabay habang kami ay nakikinig para sa katalinuhan, para alisin ang mga kabalahan sa aming isip, para ito ng aming pansin sa iyo lamang, at nang sa ganon ay ganap naming maunawaan ang iyong salita. Pagpalain mo ang buong kongregasyon, ang lahat ng nakikinig sa pagsambang ito, at nawa, O Diyos, ay tulungan mo rin ang tagapagsalita upang magawa niya ang kanyang tungkulin para sa iyo. Marami pong salamat sa pagkasi ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Sana po ay maramdaman namin na ikaw ay nandyan sa aming kalagitnaan at nakikisa sa aming pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Kumusta na po kayong lahat, mga kapatid? Halos 6 na buwan na po na ako ay naka-lockdown sa bahay at nag-aalaga ng mga halaman, nagbe-vermiculture at kung ano-ano pa. At sa edad ko na senior citizen ay ngayon ko lamang naranasan ang hindi makalabas ng tahanan ng napakahabang panahon. Ngunit ako'y lubhang namamangha sa ating Panginoong Diyos dahil sa kabila ng lahat ay hindi niya kami pinagkukulang, at patuloy niyang ginagawang worthwhile ang bawat oras na ginugugol ko sa loob ng tahanan. Ngayong araw ay muli tayong mag-uusap tungkol sa mga kasalukuyang nangyayari. Ano pa nga ba ang mga paksa na hindi ko pa na ipipreach sa ating pananambahan? Ang pag-isip lang ng paksa na napapanahon o nababagay sa sitwasyon ay isang mahirap ng gawain, no? Ito kuminsan ay nagdudulot ng sakit ng ulo kung anong paksa ang mainam na talakayin sa panahong ito, putting into consideration yung pananawa ng mga makikinig dun sa mga halos paulit-ulit na mensahe. Ganun pa man, inyong pagtiyaga ng inyong pastor, ang nais ko lang naman ay kahit paano ay makatulong na madala sa inyo ang mga salita ng Diyos na sa aking palagay ay wala ng ating pag-aalala, ng ating pagkatakot, at magbibigay sa atin ng mahalagang inspirasyon na kailangan natin sa panahon ito. Nais kong simulan sa isang nangyaring kwento noong una pang panahon. Noong 1873, si Horacio G. Spafford ay isang
ah, matagumpay na abogado. Ngunit nawala ang kanyang lahat ng kayamanan nung magkaroon ng financial crisis sa panahong yon. Pero bago pa mangyari yon ay namatay muna ang kanyang anak na lalaki noong 1871. Pagkatapos nagkaroon ng malaking sunog na naapektuhang mabuti ang kanyang pananalapi. Noong 1873 ay nagplano siya na pumunta ng Europe kasama ang kanyang pamilya sa isang barko. Pero pinauna niya ang kanyang mga pamilya, asawa at mga anak dahil meron pa siyang aasikasuhin na negosyo. Ngunit nung papunta na roon ang kanyang mag-ina, ang kanilang barkong sinasakyan ay binangga ng isa pang barko at lumubog. No. Kaya sa nangyaring aksidente ay 225 ang namatay. 87 ang nakaligtas. At sa 87 ay kasama ang kanyang asawang nakaligtas. Ngunit ang kanyang 4 na anak na babae ay lahat namatay. Kaya nung makadaong ang barko nilang sinasakyan at dahil ito siguro ay nasagip, yung kanyang asawang babae ay nagtelegrama sa kanya at ang sabi ako lamang ang nakaligtas. Ang lahat ng ating mga anak ay namatay. Ano ang gagawin ko? Marahil na i-imagine nyo ang sakit na nangyari dahil sa trahedyang sinapit ng pamilya Spafford. Kaya ang ginawa ni Mr. Spafford ay agad tumungo sa France para sunduin ang kanyang asawa at makabalik sa Chicago. At sa oras ng kanyang pangungulila ay isinulat niya ang isang awitin na ngayon ay popular na popular sa mga mananampalataya. Isinulat niya yung It Is Well With My Soul, na aalala niyo ba yung tono ng kanta? When peace like a river attended my way, when sorrow like sea below rolled, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. Pasensya na kayo kung hindi masyadong tama yung pagkakanta, pero tingnan na lamang ninyo yung mensahe ng awitin. Nasa gitna ng pagdadalamhati na sinapit ng pamilya Spafford ay yung ama ng tahanan ay nakagawa pa ng kanta, no, na ngayon ay popular na popular sa mga mananampalataya. At itong kantang ito ay makakarelate tayo ng gusto, lalo na sa panahon ng mga pagsubok. It is well with my soul.
Katulad ni Mr. Spafford, paano kaya nakaka-survive ang mga tao sa panahon ng krisis? Si Mr. Spafford ay nakabangon mula sa sakit na kanyang naramdaman, at katunayan ay naging inspirasyon niya yun para awitin ang isa ng klasiko ngayon na Christian song, It Is Well With My Soul. Nais kong tingnan natin sa banal na kasulatan ang kasaysayan ni Haring David. Basahin natin sa Ikalawang Samuel, talatang 15, kabanatang 15, talatang 13 hanggang 37. Ang sabi rito ay ganito: dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, mabuti pa'y umalis tayo sa Jerusalem, kung hindi, nanganganib tayo kay Absalom. Magmadali tayo at baka abutin niya. Kapahamakan ang sasapitin natin, pagkat wala siyang igagalang isa man sa lungsod. Lahat ay sumang-ayon, handa po kaming sumunod sa inyo, wika nila. Kaya't umalis agad si David kasama ang lahat sa palasyo, maliban sa 10 aliping asawa. Iniwan niya ang mga ito upang mamahala sa palasyo. Pagsapit nila sa kahuli-hulihang bahay sa lungsod, sila'y huminto. Tumayo sa tabi ng hari ang kanyang mga alipin habang minamasdan niya ang dumaraang mga pangkat na sumusunod sa kanila. Ang mga ito'y binubuo ng mga bantay na Kereteo, Peleteo at 600 na pinangungunahan ni Itay. Nang makita ng hari si Itay, tinawag ito at sinabi, kasama ka rin pala. Mabuti pa'y bumalik ka na sa Jerusalem at hintayin mo ron ang bagong hari. Ikaw ay dayuhan lamang na ipinatapon dito ng inyong bansa. Kahapon ka lamang dumating at di ka dapat sumama sa paglalagalag na itong hindi ko alam kung saan ihahantong o hahantong. Isama mo ang iyong mga kaubayan at bumalik na kayo. Naway si Yahweh ang maging matatag at tapat mong kaibigan. Ngunit sinabi ni Itay, kamahalan, isinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh. Sasama kami sa inyo saan man kayo pumaroon, at kahit ito'y aming ikamatay. Sinabi ni David, mabuti kung gayon, magpatuloy ka. Tuloy po natin. Nagpatuloy nga siya kasama ang mga tauhan at ang kanilang mga angkan. Nanangis ang taong bayan samantalong umaalis ang hari at ang kanyang mga tauhan. Tumawid sila ng batis ng Cedron at nagtuloy sa ilang. Kasama rin nila si saserdote Sadok at lahat ng Levitang nagdadala ng kaba ng tipan. Ibinaba muna nila ito hanggang makalabas ng lungsod ang mga tao. Kasama rin nila ang saserdote Abiatar. Kasama rin nila ang saserdote Abiatar. Tinawag ng hari si Sadok at sinabi, ibalik mo na sa lungsod ang kaba ng tipan. Kung ako'y nakalulugod sa Diyos, ibabalik niya ako at makikita kong muli ang kaba ng tipan na sa pinaglagyan ito. Kung ako na may hindi na kinalulugdan, mangyari sa akin ang kanyang kalooban. Sinabi ng hari kay Sadok, bumalik kayo ni Abiatar at isama ninyo ang anak niyang si Jonathan at ang anak mong si
Ahimaaz, mag-iingat kayo. Dito muna ako sa ilang sa tabi ng batis at maghihintay ako ng iyong balita. Ang kaba ng tipan ay ibinalik nga ni Sadok at Abiathar sa Jerusalem at doon muna sila nanatili. Si David ay umiyak na umahon sa bundok ng mga olibo, wala siyang sandalyas at nakatalukbong, tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya ay nakatalukbong at umiyak ding umahon. May nagbalita sa hari na si Ahitopel ay kabilang sa mga kasabwat ni Absalom. Kaya't nanalangin siya, Yahweh, sana'y biguin ninyo ang mga pagpapayo ni Ahitopel. Nang sumapit siya sa taluktok ng bundok sa lugar na sinasamba si Yahweh, sinalubong siya ni Kusay na Arkita. Sira-sira ang damit nito at puno ng alikabok ang ulo. Sinabi ni David, kung sasama ka, isa ka pang magiging pasanin ko, ngunit may malaki kang maitutulong sa akin. Bumalik ka sa lungsod at pagdating ni Absalom, sabihin mo sa kanyang maglilingkod ka sa kanya tulad ng ginawa mo sa akin. Ngunit lagi mong sasalansangin ang payo sa kanya ni Ahitopel. 2 saserdote ang kasama mo roon, sina Sadok at Abiathar. Lahat ng iyong marinig sa palasyo at ay sabihin mo agad sa kanila, si Ahimaaz na anak ni Sadok at si Jonathan na anak naman ni Abiathar ay kasama nila roon. Ang dalawang ito ang gawin mong tagapaghatid sa akin ng anumang balita. At si Kusay, ang kaibigan ni David, ay nagpunta nga sa lungsod sa namang pagpasok noon ni Absalom sa Jerusalem. Pinagpala tayo sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Ang kababasa lang natin ay ang napakalungkot na naganap kay Haring David sa kanyang panahon. Kung inyong mapapansin, batay dun sa aking binasa, ay naranasan niya ang napakabigat na krisis ng kanyang buhay. Inyong lagyan ng larawan sa inyong mga diwa kung gaano kasakit ang nangyari kay David. Ang kanyang anak na si Absalom ang siyang nanguna sa pag-agaw ng kaharian laban sa kanya. Ito'y isang parang patalim na itinarak sa kanyang puso. Alam nyo, ang krisis ay walang pinipiling tao, walang pinipiling panahon o sitwasyon. Katulad ng nangyari kay Spafford, nagsunod-sunod ang kanyang krisis. Sa aming pamilya man ay namatay ang aming ina at hindi pa naililibing ay nagkasakit naman ng malubha yung aming hipag na kailangan din naming tulungan. Ang krisis ay walang kinikilalang panahon, walang kinikilalang sitwasyon at walang kinikilalang personalidad. At ito ang nangyari sa lahat ng tao sa kasalukuyang panahon sa buong mundo. Ang buong mundo ay nakakaranas ngayon ng napakalubhang krisis, kaya't marami ang nawalan ng trabaho, marami ang namatay, marami ang nagkasakit, maraming mga negosyo ang nagsara, maraming tao ang nagugutom, at marami pang ibang mga consequence
na maaring hindi natin alam ang detalye, na kapag nalaman natin ay tiyak na madudurog ang ating puso. Pero po, paano po nagresponde o tumugon si Haring David dun sa kanyang naging kalagayan? Unang-una, nung mabalitaan niyang nasakop na ni Absalom ang Jerusalem, ay kailangan niyang tipunin ang kanyang mga tao, no? At sinabi na umalis na tayo rito at baka tayo abutan ni Absalom. Pumunta muna tayo sa ibang lugar at doon magpalamig at mag-isip ng paraan kung ano ang ating gagawin. Niregroup ni Haring David yung kanyang mga kasamahan. Hindi niya dinaan sa ang ngipin sa ngipin o patay kung patay na at sinalubong ng galit at puot si Absalom. Bagamat sa oras na yon ay ganon ang kanyang nararamdaman, ay mas nanaig yung pagiging mahinahon niya. Kaya niregroup niya yung kanyang mga kasamahan at sila ay nagplano kung ano ang gagawin. Pagka merong sunog, natural ay kailangan natin ang kumilos agad, no? Hindi tayong pwedeng magpatumpik-tumpik dahil may sunog, no? Pero maganda rin na sa ibang klase ng crisis ay huwag tayong padalos-dalos ng ating pagresponde kung paano ito lulutasin. Kaya kung minsan ay hindi nakakatulong yung mabilis na pagdidesisyon kung ano ang gagawin. Dahil maaring lalong maglagay ito sa panganib sa atin. Baka mas marami ang masaktan o mapahamak at lalong hindi maging mabuti ang resulta ng ating padalos-dalos na pagkilos. Kaya kailangan din natin na kontrolin ang ating emosyon at huwag paghariin ang galit o puot upang makapag-isip tayo ng mas maayos at mas makatwiran. At kaya sila ay naglakbay muna at kanyang pinayuhan yung kanyang mga tauhan. Halimbawa yung dalawang saserdote, meron siyang misyon na ipinagawa sa kanila. Yung si Kusay, ganun din. Binigyan niya ng kanya-kanyang mga misyon ang mga ito upang makatulong para kanilang masumpo ang nangyayaring pag-agaw ng kaharian. Pero sa gitna ng kanilang pagpaplano at pagtatalaga ng mga taong gagawa ng mga partikular na misyon, ay nakuha pa ni David na sumamba. He took time to worship. Sa gitna ng napaka mapanganib niyang sitwasyon, si David ay hindi nakalimot na sumamba sa Diyos. Yung
kabanang tipan na dala-dala ni Sadok ay kanyang inilabas at sila ay sumamba sa Diyos at nag-alay sa Diyos hanggang sa ang lahat ng tao ay makaalis ng syudad. Si David ay literal na tumatakas sa kapahamakan. He was running for his life. Pero hindi ito nangangahulugan na hindi niya na nakalimutan niya o nakalimutan na niya na ang Diyos ay kasama niya. That God was there with him, present. Binigyan niya ng malaking halaga sa panahon ng kanyang nararanasang crisis, yung presensya ng Diyos. Hindi niya nakalimutang ito'y sambahin at mag-alay ng mga sakripisyo. At ito yung madalas ay nalilimutan natin sa ating panahon, na naunawa ni David ang kahalagahan na sambahin ang Diyos, na ilagay siya sa gitna o sa unahan ng kanyang buhay, sa gitna ng mabigat na laban. Naging prioridad pa rin niya ang Diyos sa oras na yon. At ito yung kaibahan natin sa panahong ito. Marami sa atin yung natataranta at nakakalimutan ang na ang Diyos nga pala ay kasama natin, na tayo nga pala ay hindi niya pababayaan kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Kasi kung minsan yung pagsamba sa Diyos ay nagiging mahirap sa atin kapag sa pagitan natin ay ang mga pagsubok. No? Kung minsan ay nagiging second or third priority natin ito, sapagkat merong tayong iniisip na sa palagay natin ay mas mahalagang bigyan muna ng pansin. At madalas ito'y nangyayari kung araw ng linggo sa ating panahon. Nung normal pa ang sitwasyon, ay mas pinipili natin kung minsan na unahin yung mga bagay na akala natin ay mas mahalaga kaysa ating pagsamba. Ginagawa nating excuse yung ibang mga kaabalahan, yung ibang ang tingin natin ay mahalagang bagay para tayo ay makaiwas sa pagsamba. Kung hindi tayo magbibigay ng panahon sa pagsamba sa normal na sitwasyon, paano tayo makakalapit ng komportable sa Diyos upang humingi ng tulong sa mga ganitong sitwasyon? Kung hindi siya ang priority sa ating buhay, papaano na kung sumapit ang sandali na ang sitwasyon ay hindi natin kaya? Hindi kaya tayo mahiya o mailang na lumapit sa Kanya? No. Yung iba naman, kapag ang mga pangyayari ay maganda, ay inspirado namang magsimba. No. Pero kapag hindi maganda ang mga nangyayari, ay nawawalan sila ng dahilan upang magsimba. Kung ayaw nating hanapin o hindi natin hinahanap ang presensya ng Diyos sa
panahon ng crisis, paano natin siya hihinga ng tulong at aasahan na tayo ay kanyang itatawid sa ating problema. Kaya katulad ni David, dapat ay ating salubungin ang krisis na may attitude ng pananampalataya. Let us approach crisis with an attitude of faith. Gaya ng ginawa ni David nung nagbibigay siya ng instruction sa kanyang mga tauhan, ay sinabihan niya si Sadok na bumalik sa Jerusalem at dalhin doon ang kaba ng tipan sa templo. At kung siya ay kinalulugdan pa ng Diyos, tiyak na makakabalik siya doon at muli niyang matatagpuan ang kaba ng tipan. At kung hindi na siya kinalulugdan, eh bahala na kung ano ang gusto ng Diyos na gawin sa kanya. So, ito ay tanda ng isang absolute faith, total trust, na dapat siyang mayroon tayo sa ating kasalukuyang panahon. Total, hindi naman natin talaga kayang pagtagumpayan ang kasalukuyang panahon. Bakit hindi pa natin tuluyang isuko sa Diyos ang lahat, ang ating sarili, ang ating pananampalataya, upang makaranas tayo ng kapahingahan sa piling ng Panginoon. Makaranas tayo ng maluwag na kalooban sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Noong siya ay umaalis ng Jerusalem, ay punong-puno siya ng emosyon. Katunayan, habang siya ay naglalakbay, ay tumatangi siya at may talukbong ang kanyang ulo. Gayon din ang lahat ng kanyang mga kasama. Umiiyak, may talukbong ang ulo. At mauunawaan mo yung kung saan nanggagaling yung emosyon ni David. Akalain mo ang kanyang sariling anak ang umaagaw ng kanyang kaharian. Marami sa kanyang mga kaibigan ay tumalikod sa kanya. Ang buong bansa ay nasa bingit ng digmaan, at yung kaba ng tipan na isang napakahalagang bagay para sa kanya ay kailangan niyang iwanan sa Jerusalem. At sa ngayon ay tumatakbo at hindi niya alam kung saan pupunta upang makaiwas sa kapahamakan o kamatayan. Siya ay umaalis sa Jerusalem na ang ibig sabihin ay kailangang lumisan siya sa kanyang bayan. Ito yung dahilan ng kanyang pag-iyak, ng paglalagay ng talukbong sa kanyang ulo, sapagkat masyadong matindi ang kanyang emosyon. Sa ating panahon, baka pinipigilan natin ang ating sarili na ibuhos ang ating damdamin sa Panginoon, isumbong ang mga nangyayari,
humingi ng tulong, magsisi sa mga nagawang mali, humingi ng tawad. Baka napipigil tayo because of our pride or something else. Kailangan maging tapat tayo sa Diyos at saka sa ating sarili na sabihin sa Kanya, ipahayag sa Kanya ang ating nararamdaman at ipaalam sa Kanya ang ating pangailangan. Kung kinakailangang iiyak natin sa Panginoon ay umiyak tayo. Kung kinakailangang sumigaw tayo ay sumigaw tayo. Kailangan natin na ilabas ang ating emosyon sapagkat habang pinipigilan natin ang sakit na ating nararamdaman ay lalong matatagalan na makatawid tayo o matanggap natin ang ating kasalukuyang sitwasyon. At nang siya ay umakyat na sa bundok ng Olibo, ay siya ay naglaan din ng panahon para manalangin upang humingi ng tulong sa Diyos. Siya ay sumamba, kanyang ibinuhos ang kanyang emosyon, ngunit sa gitna ng lahat ng iyon ay kanyang inalala at hindi niya nalimutan ang manalangin. Sa kwento ni David ay itinuturo niya sa atin ang isang mahalagang leksyon sa panahon ng pagsubok. Ano yon? Na ang Diyos kaya niyang gawin ang hindi natin magagawa, or He can accomplish what we cannot. Sa panahong ito, maliwanag na sa atin na hindi natin kaya ang kasalukuyang sitwasyon para ito'y malunasan. Pwede tayong maging instrumento kung tayo'y papailalim sa Diyos. Maging kasangkapan tayo ng kagalingan ng mundo, katulad ng mga scientifico, ng mga frontliners, ng mga responsableng mamamayan. Pero kung tayo lamang, hindi natin tuluyang magagapi ang kalaban. At yun ay alam ni David. Kaya siya ay naglaan ng panahon upang manalangin sa Diyos, upang humingi ng tulong at amining wala siyang magagawa maliban pangunahan siya ng Diyos. Alam niya na ang crisis na kanyang nadaraanan o nararanasan ay hindi niya kaya. Kaya kailangan niya ang probisyon ng Panginoong Diyos. Sa halip na magmataas dahil siya'y hari, siya ay lubos na nagpakumbaba sa Diyos. Aminin at inamin na itong mga nangyayari sa kanya ay hindi kayang lutasin ng kanyang autoridad o kapangyarihan, bagkus tanging ang Diyos lamang ang kanyang pwedeng asahan. Kaya tayo rin mga kapatid, kapag dumadaan tayo sa panahon ng krisis, ating tandaan na ang Diyos ay may kakayanan, sapat na kakayanan upang tayo ay itawid mula sa mga crisis na ito at i-provide ang ating mga pangangailangan. Ang krisis po ay fact of life. Ito isang realidad na kailangan nating tanggapin
na paminsan-minsan ay ating mararanasan sa ating buhay. Ngunit kung ang mga mananampalataya ay may lubos na pagtitiwala sa ating Diyos, alam ng bawat mananampalataya na anumang pagsubok ang dumating, ito ay mapapagtagumpayan sapagkat siya ay pinamumunuan ng isang mabuting Diyos, ng isang tapat na Diyos, ng isang Diyos na mapagmahal at matulungin. Hindi siya pababayaan. Sa ating panahon, ito nawa ang sumiksik sa ating mga isip na bagamat napakahaba na ng ating ginagawang pagtitiis dahil sa COVID-19 at iba pa mga suliranin ng bansa at ang mga epekto nito sa ating buhay ay nananatili tayong may pag-asa sapagkat ang Diyos natin ay ang Diyos ng pag-asa. Hindi siya magkukulang, magtiwala lang tayo sa Kanya at sa Kanyang panahon, in His perfect time, makikita natin at mararanasan ang Kanyang mapaghimalang pagkilos upang tapusin na ang mga pagsubok na ating nararanasan. Panahon man ng COVID o anumang panahon, siya ay ating maasahan. Kaya patuloy natin sambahin ang ating Panginoong Diyos, patuloy tayong manalangin, i-pour out natin sa Kanya ang ating mga nararamdaman, sabihin natin ang ating mga pangangailangan, hilingin natin sa Kanya yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. At kung tayo ay may pananampalataya, masusumpungan natin ang Kanyang mapaghimalang pagkilos sa ating buhay. Amen. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well with my soul. And Lord, haste the day when my faith shall be satisfied.
rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well It is well with my soul. with my soul. It is well. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Tayo manalangin. Amang banal, salamat sa paalala mo sa iyong mga salita na sa panahon ng krisis ay meron kaming Diyos na aasahan, katulad ng kwento ni Haring David na sa gitna ng kanyang mabigat na pagsubok na naranasan, hindi niya nakalimutan ang sumamba, hindi niya nakalimutan ang manalangin, at hindi siya nadala ng kanyang emosyon upang ang mga pinakamahalagang bagay ay kanyang malimutan. O Diyos, magkaronawa kami ng pananampalatayang katulad ng kay David, ng malalim na pagtitiwala sa iyo upang sa buhay namin na ito na kasalukuyang dumaraan sa pagsubok o maaari pang dumaan sa ibang pagsubok, kami hindi matinag o matigatig sapagkat alam namin na meron kaming Diyos na mabuti, mapagmahal at tumutugon sa panalangin. O Diyos, patawarin mo po kami sa aming pag-aatubili upang lumapit sa iyo. Patawarin mo kami sa kahinaan ng aming pananampalataya at tulungan mo kaming maging buhay na saksi para sa iba na pinanghihinaan din ang loob. Makita nawa nila ang aming katatagan na nanggagaling sa iyo upang sila man ay makatawid rin sa kasalukuyang pagsubok na nararanasan ng buong daigdig. Pagpalain po ang bawat pamahalaan, ang bawat pinuno, ang mga taong ginagamit po upang manguna sa laban sa COVID at sa iba pang mga sakit ng aming lipunan. Salamat sa mga frontliners. Inyo silang bantayan upang huwag silang magkasakit. Pagalingin mo po ang lahat ng may karamdaman, hindi lang COVID na o coronavirus infection, kundi lahat ng uri ng karamdaman. Hinihiling namin, O Diyos, na maghimala ka sa aming buhay at ipakita mo na ikaw ang Diyos na dakila, na nagbibigay kagalingan sa lahat ng aming karamdaman. Pagpalain mo ang mga sumapit sa kaarawan, pagpalain mo ang mga sumapit sa mahalagang okasyon ng kanilang buhay. Tulungan mo silang maging mapagpasalamat dahil sa mga mahalagang okasyon na ito na sumapit sa kanila. Pahalagahan nawa nila ang mga ito at ituring na biyaya mo ang buhay, ang mga okasyon upang sila ay ma-inspire sa patuloy na paglilingkod sa iyo. Tulungan mo ang mga mag-aaral sa new normal. Inyo pong tulungan din ang mga magulang na makasumpong ng pantustos sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Sana rin po ang pamahalaan ay magkaroon ng sapat na kakayanan
upang ang lahat ng mag-aaral ay kanilang masuportahan. Bigyan mo ng kapayapaan ang aming bayan. Alisin mo po ang mga hidwaan sa pagitan ng mga politiko. Magkaroon sana ng pag-uusap sa pagitan ng gobyerno at ng mga kaaway nito upang ang kapayapaan na aming inaasam ay mangyari na. Sana po, Diyos, ay iyong bantayan ang buong bayan upang hindi magtagumpay ang mga karahasan, ang mga krimen, ang mga bagay na sumisira o nag-aalis ng mahalagang bagay sa mga tao, buhay o ari-arian. Panatilihin mo kaming matatag sa gitna ng krisis na ito at nawa ay maging inspirasyon kami ng mga nakakasumpong sa amin. Patubayan mo ang mga nasa ibang bansa, tulungan mo sila, ingatan mo sila, pati ang kanilang sambahayan na naiwan dito sa Pilipinas. Nawa, O Diyos, ang aming mga naging pagsamba ay naging karapat-dapat sa iyo, lalo na ang pakikinig namin ng iyong banal na salita. Pagpalain mo kami sa buong isang linggo na lilipas at i-provide mo lahat ang aming pangangailangan. Sana magising kami na tapos na ang pandemya at ang mundo ay ganap ng nakakilala sa iyo upang unti-unting mapawi ang mga iba pang suliranin na gawa ng tao dahil sa kakulangan ng pagkakilala sa iyo. Marami pong salamat. Ito ang aming panalangin. Ito ang aming hinihiling at ito ang aming alam na tatanggapin sapagkat ito'y hinihiling namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, now with us, every moment, all our days. God be praised, oh God be praised. Praise God with morning's breaking light. Praise Him through darkness of the night. Praise Him with every breath of life. Praise Him, my soul, with all your might. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, now with us, every moment, all our days.
to set us free. The one who rose in victory. Praise now forever Christ our King. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit now in us. Every moment, all our days, God be praised, oh God be praised. Praise you, Father, praise you, Son, praise you, Spirit, now with us. Every moment, all our days, God be praised, oh God be praised, God be praised, our God be praised, God be praised, oh God be praised. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. At ngayon mga kapatid, sumayin niyo nawa ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, ang pagliligtas ng Panginoong Hesus, at ang gabay ng banal na Espiritu Santo mula ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, sa darating na Setyembre 20, linggo ng hapon, ay yun ang magiging oras ng pagsamba natin, ganap na ikatatlo. Katulad nung nakaraang buwan, sa pangunguna ni Pastor George sa Benaventura, ngayon namang buwan na ito ay pangungunahan tayo ni Pastor Arthur Pahati. No? Siya ay destino sa Cavite. At siya magsasalita tungkol sa isang paksa na napapanahon din, ang bayanihan at ang pandemya. Kaya ilan po natin ang oras na yon, na nangangahulugan na sa halip na tayo magkaroon ng video worship o online worship sa umaga ng linggo ng September 20, ay gagawin natin to sa hapon sa pamamagitan ng pakikinig ng panayam o mensahe ni Pastor Arthur Pahati. Salamat po sa inyo, mag-ingat kayo, at sana ay patuloy kayong samahan ng Diyos sa panahong ito ng pandemya at i-provide ang ating lahat ng pangangailangan. Huwag po tayong magpabaya tungkol doon sa health protocol sapagkat hindi pa po tapos ang laban. Bagkos tayo patuloy na mag-ingat at manalangin na sana'y magising tayo sa isang umaga na wala na ang COVID-19 at ang mga tao ay magkaroon ng bagong pag-asa at pananaw tungkol sa kabutihan ng Diyos. Amen.